Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa ICC at yung pong napakagandang proyekto ng dati nyong presidente, no? Kasi sa sobrang ganda, parang naging display na lang po. Parang sabi mo, wow, ang gandang artwork niyan. Don't touch it. You might break it. O, di ba? Ganun po yung sinasabi ko kay Adam James. Hey, Dad, look at this. Wait! Don't touch it. I already fixed it. You might break it. Sabi ko sa inyo eh. Parang totoo talaga, hindi ma-explain. Nasaan ng 51 billion? Ayan po yung pag-uusapan natin. No? Dalawa lang. No? ICC, saka yung isang artwork na hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng ilipat, i-move, just for your eyes only. Meron pong moving ganyan, yung James Bond dati, nung bata ko. For your eyes only. No touching, di ba Ai Chang? No touching. Alam ni Ai Chang yung tinutukoy ko. Di ba Ai Chang? For your eyes only. No touching, please. It's so fragile. It might broke, di ba? It might make basag-basag, di ba? RN2 cents. Okay, bago po tayo magpatuloy, as usual, tayo po ay magbibigay-pugay at shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po yung mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing meron tayong video premiere kung meron man. The likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, si Ai Chang, si Miyu, Kaluyal Senchang, Kaluyal Wanabet, Miles Tan, Alex Andrade, si Mami B, Ate Mai Tibaysa, magpagaling ka, no? Huwag kang libot ng libot sa mga LS. Make sure na healthy ka pagbalik mo sa mga LS. Si Maritel T, Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Lorna Rafael, nagiging ano na natin yan, regular. Si Kai, na kasamahan ni Elora at yung kanilang mga kasamahan dyan na nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta sa buong Palawan area, sa West Philippine Sea. At kay RN2 Cents, kay Lucana Kana, kay Lola Carclea, kay Hattori, kay Danny Reynado, kay Lulu, no? At doon pa po sa iba na hindi ko na mabanggit. Pero yung mga mostly nababanggit ko, yan po talaga yung mga abangers. No, abangers po yan. Laging nag-aabang ng ating video premiere. Kung wala, di sorry, video replay. At ganun din po sa lahat nagpapa-shoutout. Nandyan pa po si Malditang Lola, si Mama Lou Parker, si Tita Nandito, si Jenny Jagers, si no pa ba? Nakalimutan ko na naman. Hirap ng tumatanda talaga. Si Virgie Pamposa, no, si Losana Nerpio, nandiyan po sila, Simply Me Jenny. Yun lang po yung mga natatandaan ko. Okay, punta na po tayo dito sa issue ng ICC, no? Yung pong ICC, ano po diyan ay I and I see you. I really see you, di ba? ICC. Ang kulit talaga, no? ICC means hindi po yan yung Espanyol na si. Ay, sisi. Ay, nasisi pa. Nasisi pa si Trillanes. No, ICC means International Criminal Court. Ayan po yung very kinakatakutan ni Bato. Kasi sabi niya, paano pag makulong ako dun? Paano na yung mga apo ko? Inisip ka agad yung apo. Hindi inisip yung asawa. Ibang klase rin to, diba to? Naku, Ai Chang, masakit na naman yung bato ko. Hindi po nakakapagtulog, mga kababayan. Yung dito ko, saka itong left side ko.
Pag yan, ganyan lang ko, parang mahapdi. Hindi ko po alam bakit. No? Nako, malapit-lapit na yata. Siguro tigil ko na tong pagbablog. Kailangan ko ng yung mga magnubi-nubi na. Yung mga, siguro lalo akong lumapit sa Diyos. Ayoko nang mapunta dun sa pupuntahan ni Digong. Gusto ko dun sa I have a mansion tulad ni Kiboloy. Diba? Sabi niya, diamond daw yung kanyang doorknob. Baka ako, bigyan ako ng pure gold ng Diyos doon, yung doorknob ko. Hindi ako nagbibiro, tawa-tawa lang ako dito, pero sakit po talaga. No? Ang dami pong issue kasi, no? Ano naman tayo? FOMO rin tayo, FOMO. Fear of missing out. Di ba, Ai-chan? Eto po, yung ICC na yan, kinakatakutan ni Bato. Kasi nga, hindi na siya makapag-alaga ng apo niya. Iiwan niya asawa niya. Kasama po dyan yung kanilang Prime Minister ni Baal, si Digong, si Sara Duterte, si Bongo. Marami silang kasama dyan. Yung dating DOJ ni Digong, yung natanggal, si Aguirre ba yun? Correct nyo nga ako. No, yung kaaway ni Dilimaw. No? Ito po kasi, nagulantang po dyan ang DOJ at PMP. Pati si Robin Padilla. No? Nagulantang kasi kaaway niya yan, si Trillanes. Kasi ano ba sabi nitong si Trillanes? Ito talagang si Senator Trillanes Naibalag na natin to. Pero bibigyan natin kayo ulit ng background para malinaw bakit umuikot ang tumbong ng kapulisan, ng DOJ at ni Robin. Kasi si Robin, sabi niya, kung sakaling matuluyan at makukulong ang kanilang puon na si Duterte, sasamahan niya. Therefore, sasamahan niya sa ICC si Digong. Kaya nagsalita doon sa kapihan sa Senado. Si gago talaga. Makikita mo hindi siya senator ng bayan. Senator para kay Kiboloy, Senator, the Republic of Kiboloy and Duterte. Ito po kasi yung balita sa Inquirer. Ito na, Trillanes. ICC has put over 50 daw na mga kapulisan on notice. No? Kumbaga, binigyan na ng notice yung mga 50 o mahigit pa sa 50 na mga pulis na mga involved dyan sa drug war ni Duterte para sila po ay imbestigahan. Ayan. No? Ito sabi niya, more than 50 active and former police officers who served under the previous administration, yung kay Digong, are on the list of people being investigated. Being investigated. Meaning, kasalukuyang iniimbestigahan. Nagsasagawa ng investigasyon ang ICC. Kaya ngayong isa nating content dyan nakalagay, di ba? ICC, nag-iimbestiga? Ayan. Ang sagot doon, yes. They are investigating. How? Di ba? Hindi naman sinabi ni Trillanes dito na nasa loob ng bansa ang ICC investigators. Kasi sabi ng Pangulo, pwede naman silang pumasok, pero turista lang. And we will not cooperate with them. Ang mga kapulisan o sino man ay hindi pwedeng makikooperate. Iyan ang utos ng Pangulo. Diba? So, paano sila iniimbestigahan? Bakit? Diba digital age tayo? Kung yung DepEd nga, naka-online learning, diba? May mga Zoom meeting. StreamYard, diba? Kayo naman. Any digital platform where you can talk, teleconference, ayan. Wala nga sila sa bansa. Pero, binibigyan nila ng, kumbaga, ito yung link. Puntahan mo to, imbestigahan ka namin. May nagbabawal ba that they cannot cooperate online? Yari, di ba? This was according to an update given by former Senator Antonio Trillanes on the ICC probe that centers on Duterte, who is being accused of crimes against humanity for the brutality and impunity by which his campaign trial to quell the drug menace, leaving thousands dead in its wake. Ayan.
Ito daw kasi ang siste. Nagre-reach out daw yung ICC dyan sa mga kapulisan na yan, no, active or former police officers, para daw to clear up their names. Ayan. Sabi niya, oh, this is primarily to give these implicated PNP personnel a chance to exonerate themselves para daw they came up clean, hindi sila ma-implicate doon sa drug war. O, siyempre nga naman, kung merong plea deal, kung meron ka bang deal dyan, ayaw ko makulong ha, ganito, protektahan mo ako. Di ba? Kailangan ko ng mga parang protection, ganyan. So, it is just part of due process. They will be given the opportunity to present their side. Ayan. Citing sources privy to the ongoing ICC probe, Trillanes said the direct communication between ICC and the policemen occurred in the past few weeks. Matagal na, di ba? If they don't signify their cooperation immediately and present their side, they will be elevated to being suspects. Ayun pala yan. So it's up to them. If they don't present their side, the evidence against them will hold and will not be opposed. Ayan, parang ganito lang. Magsalita ka o hindi. Pag hindi ka magsalita, tuloy ang kaso sa'yo, implicated ka. Pag hindi, ayaw mo ma-implicate, then you talk. Di ba? Rat them out. Ano ang plea deal? Walang plea deal. So yan po matagal na tong sinasabi rin ni Trillanes. In the past few months, sinabi niya na rin ito na nag-iimbestiga nga ang ICC. Pero ngayon, lalo niya lang ginatungan, nagbigay na siya ng numbers ng dami ng mga active and former police officers that are involved on that sinasabi nilang EJK ni Prime Minister ni Baal and his cohorts. Ayan. So, nung lumabas yung kahapon sa ating bansa, no, eto na. Ika-counter yan ng administrasyon. Kasi this administration of President Bongbong Marcos, si Ninong, naninindigan. It's a question of jurisdiction. Pero sa totoo lang sa akin sa akin lang huwag kayong magagalit. Protektado pa rin ng Pangulo ang Duterte. Pinoprotektahan niya. Kasi sa totoo lang, meron ng court ruling, Supreme Court na mismo ang nagsabi, no? Na may jurisdiction ng ICC when the time of the crime occurred. Supreme Court na ang nagbigay ng desisyon. Kailan lang tayo umalis dyan? 2019 o 2017? Ganon? 2017? During the time of that, prior na na-active pa rin tayo sa membership sa ICC, may pananagutan pa rin, may jurisdiction pa rin sila. Pero sabi ng Pangulo, no. Kaya nga hindi siya binibira dyan Tapos si Bato, di ba naggagalaiti dati? Anong sabi ng Pangulo? I will reiterate this for how many times? No, we will not cooperate. Si Bato nagngal-ngal nga dyan Di ba? Sabi niya, nung nagkaroon nga kami ng Thanksgiving dinner kay Pangulo, nagkausap kami, private. Pero the details of that, I will not say it because it's private. Pero I'm happy. Di ba? Inassure sa kanya ng Pangulo. Tapos biglang lalabas yun, nagtantrum na naman siya. Hindi ko na makikitang mga apo ko. Sabi ulit ng Pangulo, in public. No. Another one. No. Paulit-ulit. Kasi itong mga Duterte na ito, mga kakampo ni Duterte, entitled masyado nga entitled. Mga entitled biatch. No? Akala mo, hindi sila pwedeng galawin. Masyado kaming matuwid. Masyado kaming magaling. Kami lang, pag-aari namin ng Pilipinas is the Republic of the Dutertes. Hindi po. Biruin nyo, no? Yung chinatastais nyo, yung sinisira nyong Pangulo, yung pinipilit nyong pababain, kayo pa rin ang iniisip? Kapakanan nyo pa rin ang iniisip? Hindi niya kapakanan? Siya na nga ang nababash? Siya na ang pinagsasabihan ng masasama plus yung mga tirades ninyo? Pero, ganun pa rin ang Pangulo. Protektado pa rin kayo. Gustong-gusto nyo yung pababain ang Pangulo. Napakahirap naman yan. Diba? Selfish talaga kayo. You want everything. Hindi lang the best of both worlds. Di sana kunin nyo na rin pati impyerno. Diba?
Ewan ko lang kung hindi magalit sa inyo si Satanas. Gusto nila lahat eh. All of the good things, all of the luxury. No? Ay, hindi naman tama yun. Diba? That's not fair. Nasaan doon ang patas-patas na sinasabi ni Tamilmil? Wala eh. Sana kung patas, ha? Tamilmil. Sana kung patas, yung sinasabi mo, kung kay Kiboloy, eh di sana papasukin din yung ICC para patas. Mabigyan din, madinig. Ha? Mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima niyang AJK na yan. Eh pero sinasabi nyo, meron tayong working judiciary. Okay, we respect that. Pero ano namang ginagawa nyo sa Pangulo? Hindi reciprocated yung ginagawa ng Pangulo sa inyo. One way. Kumbaga sa pag-ibig, yung isa lang ang tumatanggap lahat ng grasya. Pero hindi siya marunong magbigay ng grasya. One way. Eh hindi kayo dapat mahalin. Hindi kayo dapat sabing, I love you. Diba, Elora? Ai Chang, o si Mix. Yan, si Mix. Si Mix, pamangkin po yan ni Hattori. Pamangkin po yan ni Hattori. Yan. Tawag niya sa kanyang tiyo, Chonggo. Ay, Chong-Chong. Hindi, loko-loko po yan si Mix, no? Masaya po kakwentuhan niyan si Mix pag nakilala nyo. Ay, nako. No? Maski na sa inuman, hindi kayo iiwanan yan. Sabihin mo nga tumalon yan sa bangin, tatalo niya eh. Lagi na yan dito si Mix, basta nandyan si Ai Chang. Beshi-beshi na sila. Pag nandyan si Elora, beshi-beshi. Beshi nyo yan si Mix. Ha? Digong yan eh, digong fanatics yan. Pero cool po yan. Sabihin nyo, tumalong ka nga doon sa bangin. Kasi lahat ng sasabihin ni Duterte, aayunan niya eh. O di sabihin natin, talong ka nga doon, sabi ni Duterte. Di ba, Mix? Yari na naman siya sa chong niya. I-Englishin ka na naman ni Chong Hattori mo. Yari ka. Yari ka. Pag nalaman niya ni Hattori na tumatambay ka na sa video premiere ko, magigising yan. Kasi alas 11 ng gabi dun sa lugar niya. Si Hattori naman nangyari sa kanyang misis. Bala ka dyan. Labas ako dyan, ha? Okay? So yan o, nakita nyo yung sinasabi ko sa inyo. Itong mga nagsasabing kakampi daw ng Pangulo, lalo na si Tamilmil, hindi niya kayang magbigay. O di kaya, maski na kaunti lang, na protektahan naman, i-shield naman ang Pangulo na tinuturing niyang BFF sa mga kritisismo ng mga umiidolo sa kanya. Wala eh. Kaya nga, she have the best of all the worlds. Hindi na both worlds. Kaya kung gusto niya, di isama niya na lahat ng worlds. Di ba? Yung another 7 planets. Pati sama niya yung nagbabagang asupri dun. Huwag niyong idamay ang langit. Ba? Tahanan po ng Diyos yan. Respeto po sa Diyos. Huwag niyong idamay ang langit. Para sa Diyos lamang yan. Idamay niyo na yung bahay na Satanas. Bad naman yun. Di po ba? Okay? Ayan, pinapatawa ko lang kayo para lighten up the mood. Hindi naman sobrang seryoso, no? Parang nagkwekwentuhan lang tayo dito, no? Nag-iinuman tayo. Ano ba gusto nyo? No? Hindi ko pa nabubuksan yung nabili kong wine dyan sa Napa, eh. Mukhang masarap. Di ba, Ai Chang at Mix? Meron ako dyan, Hibiki. O, Kuya Danny, Hibiki. Ayun, no? Nandun, no? Meron akong wine rack dito, eh. Meron akong Jack Daniels, Tennessee Whiskey, meron akong Reunite, at iba-iba pa. Hindi ko na mabasa yung iba. Dalawa hibiki ko eh. Japanese wine. Ang sarap talaga, Kuya Danny. No? Okay? Oh, ano lang yun ha? Not promotion yun. Binili ko po yan sa bed mo. Mahal-mahal niyan. Magkano ba yun? $60 to $70. Alam ni Ai Chang yang hibiki. Oh, hindi lang niya ako binibigyan. Loka yung bata na yun. No? Nag-iipon daw siya, Kuya, iniipunan kita. Bibigyan kita ng Tesla. Oh. Mamayang ibibigay niyang Tesla. Yung Matchbox.
Paniwalang-paniwala naman si Lola Carclea. Nabibigyan ako ni Ai Chang ng totoong Tesla. Timang, ang mahal-mahal nun. Ibibigay ni Ai Chang yung laruang Tesla, remote control pa kasi galing Japan. Di ba, Ai Chang? Sumakay naman Lola Carclea mo. Luka-luka yun eh. Sumakay bigla. O yan, at least na-lighten up na kayo. Punta na tayo dito sa unang umikot na tumbong. PNP sa GMA News Online. PNP, cops who talk to ICC on Duterte case may face sanctions. May lang naman. Kasi darating na yung buwan ng Mayo, kaya May. Ano ba Tagalog ng May? Maaari. Yan. Ang pulis na ang pulis na makikipag-usap sa ICC regarding sa kaso ng Duterte ay maaaring mabigyan ng sanksyon, maharap sa sanksyon. Ayan. Ito po, ang sabi ni spokesperson ng PNP Police Colonel Jean Fajardo. Quote, obviously, kung ikaw ay isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP, posible pala na may kaharapin pong sanction ang sinumang pulis na hindi po susunod sa tinatawag na chain of command. Kasi sabi rin ng pulis, dati ni sino yung dating PNP chief, yung pinalitan ni Marbil Acosta Jr. Sabi niya, we will not cooperate. We will follow yung ating presidente. Baka ganyan din ang stand ni Marbil, di ba? Ayan. So, you have to follow yung tinatawag na chain of command. Kailangan mong Fajardo said police officers should seek permission first from higher authorities. Halimbawa, ako na isang sarhento, kakausapin ako ng ICC investigators, kailangan kong humingi ng pahintulot doon sa aking mga opisyalis, higher ups. Okay? This also follows yung mga ordinaryong pulis natin na bago po iyan magsagawa ng operation ay nagpapaalam po yan sa kanilang mga immediate supervisor. Siyempre naman, police kay, you have to follow the chain of command. Otherwise, you will be sanctioned. May mga kaukulang parusa. So, we observe yung aming tinatawag na command line. Yung hindi dapat natin mababiolate. Tama naman. So, ano yung sanction? Ano ang sanction? Diba? Fajardo said the PNP has no information to confirm if the concerned cops really cooperated with the ICC. Ako po, personally, ay nagtanong sa mga directorates po natin at wala pong impormasyon yung ating mga directorates concerning po dito sa mga alleged active PNP personnel na nakikipagtulungan po sa ICC. Yan. At nabanggit ko na rin po yan kay Chief PNP at inaalam po natin kung saan po at hindi po natin alam kung ano po yung source ni former Senator Trillanes. Ayan Fajardo earlier said the police organization will take instruction from the national government on the matter. She reiterated that the Philippines has its own working judicial system to address the reports of abuses and irregularities by the PNP personnel. Tama naman, di ba yung sinasabi natin kanina? Ayan po, meron na namang tumawag. Lagi yan, no? Pero si Mrs. po yun Yan ang aking Storbs. Yari tayo pag di natin tiraga yun, makakabunganga na naman. Di ba? Hindi, lang po yun. Important matters. Sabi naman, wala pa naman, no? Sabi ni Colonel Jim Fajardo, yung spokesperson ng PNP, wala pa naman, tinatanong nila. So, hindi rin nila alam kung ano yung source ni Trillanes. Pero, kanina, binasa natin, sabi ni Trillanes, he is, privy. Privy daw siya. Hindi niya pwedeng sabihin kung saan galing ang source niya. Ang tanong dito, mamaya, isang trap lang yan.
Oy, ikaw Senator, former Senator Trillanes Kala mo mamaya nagbibigay ka lang ng naratiba. Alam na namin yan para lang mabulabog sila. O ito, naikot na ang tumbong nila. O, mas maganda, Senator Trillanes, tell your source. Wala nang taguan. Pribi-pribi ka ba? Paano na yan? Paano ka namin pagkakatiwalaan? Kung sakaling meron kang ambisyon na tumakbong senator ulit, gusto mong kunin ang loob ng mga Marcos supporters and loyalists, bakit may pa-pribi-pribi pa? Maging transparent na. Paano yung pagdating mo sa Senado, pribi ka na lang ng pribi? Ganun na lang? Pribi. Hindi pwedeng i-transparent? How? Di out of the dark na naman kami. Para ito magkaalaman na. Di ba? Kung talagang gusto mong magkaroon ng kasagutan ito, Senator Trillanes, wag lang pribi-pribi. Be transparent. Ang tanong dito, parang pinaglalaruan mo lang kami. Hindi lang ang PNP, hindi lang ang DOJ, hindi lang ang NBI. Pati mamamayang Pilipino. Sino kaya yung source ni Trillanes? Mukhang nagmamarites ka lang naman yata, Senator Tatanong lang wag kang magalit. Ganda-ganda ng aura mo sa mga interview mo sa mga PBBM supporters Dito nabasa ko freebie. Ano to? Baka naman to naglalaro lang si Trillanes. Ang gusto natin, be transparent. If you want to serve again as a senator, maging transparent tayo, wala nang taguan. Kung talagang it matters that to the national security, that for your eyes only, then so be it, freebie ka. Ito naman, di naman nagmamatter sa national security to. It's about a justice. Di ba? Kailangan malaman ng tao. Ano na nangyayari dyan? Why? Because on the last survey, ito nabasa ko lang nung February pa to. Ewan ko lang kung may current survey kasi nababanas ako sa mga survey na yan Pero mo, ang i-interviewin mo lang is maximum. Yung isa ano ba yung survey? Yung RPMD. Ayan, maganda yan. Umaabot ng 5,000 to 10,000 respondents. Pero yung iba, malaki ng 2,000 Minsan 1,500 lang. So how can you be sure na tama yung mga yon? Tapos yung mga question, very out of the blue. Pero yung sabi, 55% of Filipinos, 'di ba, gustong papasukin na ang ICC. That's above 50, marami na 'yan. Paano kaya pag umabot ng 90%, ano kayang gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos? Ano kayang magiging paninindigan niya? Will he change his mind? Allow the ICC to fully investigate this extrajudicial killing of the previous administration of Digong? 'Di ba? Trillanes ikaw ano ka doon? Strike 1 ka doon. Walang pribi-pribi. Gustong malaman ni Tokis ang galing ang source mo. Hindi kita interviewin. I-public mo dyan. Hindi ko na kailangang interviewin pa si Senator Trillanes kasi ayaw ko naman ng yung pa-epal ako, pa-views. Hindi po. Ayaw ko ng ganun. Bigyan nyo na sa iba yan. Mas kailangan nila yun. Tayo mahalaga dito, makapagbigay tayo ng tamang komento at opinion at may balita sa inyo ang mga balita. Tama na yung interview. Hindi na. Kung si Ninang Lisa interview, okay pa. O kaya si Ninong PBBM, okay pa. O kaya si Kambal Sandro, okay na. Pero kami, kakapilang kami dyan sa, yung kung saan man nila gustong magkape. Pero bayad sila. Di ba? Let's go Dutch. Di ba, Hattori? Let's go Dutch. Si Ilocana ka na, alam niya yan. Pero pagkasama ko si Ilocana ka na, libre niya ako. Kasi love niya ako hindi po yung love na ayun na naman kayo Di ba? Si Ilocana ka na, magkakaibigan po kami niyan. Ang love namin is agape love, brotherly love. Yan, parang sila Hattori, ganyan. Di ba? Tanda na tayo. Let's love one another nga, di ba? Ilocana ka na, kaya libre mo ako ng kape. Pag nagkita tayo sa Pinas. Ikaw ang taya. Si Lola Carclea, sa fine dining restaurant yan, siya ang taya. Loaded yan si Lola Carclea. Loaded yan. Panayang palipad niyan. Yung pambili ko ng lechon, pinapalipad niya Lagi siyang nangungupit doon sa aking sa aking piggy bank. Kupitang ko to si Tokis. Bigay ko dito kay Kakopi. Sige, sabi. Di po ba? Shout out Kakopi Kaniniwala diyan kay Lola Carclea, may pagkapraning yan. Paabot nyo ko to kay Kakopi. Kaloka yun.
Si Carclea nagpalipad pa sinabing nawindang daw ako, wala daw LSC kakopi, loko-loko talaga. Another promotion sa ating channel yun 28K na po tayo. Konti na lang, mag 30K na tayo. Baka ako'y mamahinga na. Pag naka 30K tayo, mamahinga na tayo. Yes, achievement unlocked, di ba? O, eto pa. Sino pa yung nawindang ang puit diyan sa sinabi ni former Senator Trillanes, si Priby? Masyado kang Priby, Mr. Senator Ha? Talagang dating ano ka kasundaluhan ka, masyado kang Priby. Private citizen ka na. Squill mo na yan. Okay, GMA News Online ulit. DOJ, state executives, employees coordinating with ICC could be held accountable. Ayan, dito naman siya sa mga government employees naman, sabi ng DOJ. O sino nagsabi nito? Yung kanilang si spokesperson, Assistant Secretary Jose Dominic Clavano. As mentioned by the Solicitor General, this is a government policy. So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction, orders, and the policy of the government, they may, o again, sabi ng pulis, maaari, posible, dito rin, maaaring they may be accountability involved. Ang tanong doon, ano yung accountability? Ano yung pwedeng maging sanction sa PNP? Hindi po nila sinabi. It should be internal. O, di ba? Pag may nangyaring ganyan, hindi na privy yan. Transparent. Dapat nating malaman ano yung ginawa nilang sanction or accountability. If there's any law enforcement, tulad ng kapulisan, NBI, or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. Ayan, tama po yan. Yan ang sabi na ni Clavano. Okay? Na yung mga government executives, employees at mga law enforcement na makikipag-cooperate without proper authorization, the knowledge of the government or the PNP involved, yari kayo. They may be accountability and sanction. Okay? Kasi nga, gawa ni Trillanes. Pinaikot niya ang tumbong ng mga yan. Now, eto na. Si number 1 Senator, Mr. Wonderful Tonight, Robin Padilla. Meron po siyang video doon sa kapihan sa Senado sa Senate of the Philippines official Facebook page and YouTube channel. Hindi ko na po isama dito. Nakakabanas lang naman ito. No? Dito lang tayo sa Inquirer. Padilla hits cops reported interaction with ICC probers. Ayan. Okay, nagsalita siya. Talaga, siyempre, kailangan niyang protektahan yung kanyang poon na sino? Si Digong. Senator Robin Hood Padilla on Thursday took a swipe at police officers who allegedly communicated with the ICC investigators about the role they played in the bloody war on drugs waged by former President Rodrigo Duterte. Pwede naman sila tumanggi. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan? Pulis kayo dito sa Pilipinas. Ayun ang depensa niya. Ba't di mo na lang sinabi na protektahan natin ang dating presidente? Di ba? Yan. Kaya umiikot tumbong ni Padilla Padilla, on the other hand, maintained that President Ferdinand Marcos has already stated that the Philippine government will not lift a finger to help the ICC. Matigas ang ulo nitong ICC na ito Hindi ko naman sila masisi kung pinipilit nila yan. Pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo magko-cooperate dyan sa ICC. Wow, Robin! Talaga naman, pagpabor sa inyo, gamit na gamit nyo ang Pangulo. Really, no? Ang gagaling nitong mga Duterte minions na to, no? Pero may punto siya. Ayun ang ng Pangulo. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Yun nga lang, ba't ka pa magsalita? Diba? Bakit ka pa mag-iingay dyan? Mandato mo ba yan? Yan na nga lang Ikaw ba ay binigyan ng milyong Pilipino na mandato na makialam dyan sa ICC? Sige na nga, kasi yan din ang ginagamit ng inyong mga kasamahan, mga kakampi mo, si Roque, si Tikia, at kung sino-sino pa. Binigyan ka ba ng mandato ng mga milyong Pilipino na bumoto sa'yo na bilang isang senador ay makialam ka sa usapin na yan ng ICC? Ano ang involvement mo dyan? Diba?
Ano ang pakialam mo dyan? Nasasabit ka ba dyan? Kasama ka ba sa mga dependents? Tama ba yung word ko, dependents? O sangkot ka? Tulad ni Bato, ni Go, ni Sara, ni Aguirre, at yung iba pa na mga pulis, mga sangkot. Ikaw, sangkot ka dyan? Sige, tanungin na natin. Ibalik natin sa kanila yung sinasabi nila. O di ba? Parang frisbee lang yan. Kung ano yung binato mo, babalik at babalik sa'yo. O yun ang binabato ng mga kampi nila eh. Sinasabihan nila ang mga pro-admin na mandato nyo ba yan? Ha? Meron bang congressman na nagsalita against dyan sa ICC? Wala. Di ba? Sino lang nag-iingay? Yung mga kakamping senador ni Digong. Pati si Go, nagsalita dyan noon. Si Bato, kasi sabit sila eh. Siguro, may karapatan sila. Ha? Pero hindi pa rin nila mandato. Ano bang mandatong binigay sa inyo ng milyon-milyong Pilipino bilang isang senador? Sige nga. Ano ang duties and responsibilities o ang trabaho ng isang senador? To comment on that. Bakit? Pag pumasok sila, anong gagawin mo? Kung sakali lang pinayagan ng Pangulong Bongbong Marcos, so be it, 90% ng mga Pilipino. Right now, it's 55%. May nabasa akong balita eh. Correct nyo ako kung mali ako ha. Hindi ko lang makita, hindi ko na-save yung, yung quote card eh. I think it's 65% already. Pabor na sa ICC. Ha? Hindi ko lang po talaga makita. Hindi ko alam kung sa Manila Bulletin or sa Global Daily Mirror. Hindi ko lang po kasi na-share sa FB account eh. No? Hindi ko na makita eh. Napalayo mga kababayan. Kasi ang nandito, puro kibuloy. Anak ng siopaw. Diba? So, isipin ninyo, ikaw Robin, yung mga ganyang bagay, no? Sabihin mo na lang, sa aking opinion, magandang tanongin nyo na lang dyan. Pag mag-ano ka na lang, mag-alano comment ka na lang. Kasi hindi mo naman mandato. Hindi sa sinasabihan kitang, you don't have any freedom to do that. Meron ka namang freedom. Pero ang tanong dyan, kailangan pa ba yung opinion mo? No. Pa-epal ka lang, Robin. Wag na. Alam na namin. Nasasawsawan mo lahat kasi wala ka namang ginagawa dyan sa sa Senado. Anong batas ang binabalangkas ni Robin? ROTC? Yung marijuana? Gagawing medical marijuana? O what's going on with that one? Wala. Kasi naka-break pa rin sila. Naka-sine-die break sila. Kailang pambalik nila? Sa Lunes, sa 29. Anong ipapasok nilang bill? Ha? ROTC, sabi ni Mig Subiri, they will force the bill of the ROTC to the plenary. Kaninong batas yun? Kay Bato. Diba? Hirap sa inyo eh. Nakakaasar kayo eh. Hindi mo naman mandato yun. Wag ka na lang. No comment ka na lang. Shut up ka na lang dyan. Pero kung gusto mong sumama kay Digong doon, siguro pagbigyan na. Di ba? Nakakaasar kayo eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Ang protector ni Digong, salita ng salita sila. Paano? Ang sabi nga ng boss mo si Digong, let them come in. Di ba? Kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, sa'yo na nang galing yan ha. Let them come in, I will let them come in. Di ba? Pero sabi nga nila ng iba na yung mga lumalabas sa bunganga ni Digong ay joke lang. Joke lang yun. Huwag niyong paniwalaan. Kaya yung sinasabi ni Digong sa mga mautog rally nila, tama ba yun? Mautog? Palautog? Ano ba yun? Ilora, ano bang rally yun? Yung prayer rally kuno daw nila. No? Na naging campaign rally. Ngayon may bago silang tawag. Another content yan. No? Biruin nyo yun. Yung mga sinasabi ni Digong, di ba sabi niya, bangag tayong presidente, adik tayong presidente ngayon. Nasa Malacanang. Kinabukasan, nung sa press con, wala ko sinabing ganun na. Siguro feeling ni Digong during that time, tulog siya. Tulog siya. Yung nananaginip siya ng sleepwalking.
Di ba, RN 2 cents? Nag-sleepwalking, RN yan eh. Si RN nga, yun. Si Kuya Danny, RN din daw siya, RN. Oo. Pero hindi siya nurse. Retired Navy. Oh. Ayos yung ano ni Kuya Danny, oh. RN daw siya. Danny Reynado, RN. Wow. Doc, nurse. Masakit yung dito ko. Sorry. My RN is retired Navy. Ano kaya ang naging trabaho ni Kuya Danny sa Navy, no? No? Parang si Hattori hindi. RA naman si RAF naman si Hattori. Ayun, mukhang alam nyo na, RAF. Ay, naiba na naman tayo. O, yan po, no? Kita nyo, paano pagdating kay Digong, no? O Duterte, yang si Robin, para po yung asong ulol. Rar! Kumakahol na naman siya, umikot din ang tumbong niya. At gamit na gamit nila yung mga sinabi ng Pangulo, pagpabor na pabor sa kanila. Di po ba? Pero hindi nila mapagsabihan, makausap man lang yung kanilang poon, Mr. President. Sana naman bawas-bawasan mo yung tirades mo kay Bongbong kasi tinutulungan naman tayo. Pinoprotektahan tayo. Hindi nga natin siya maprotektahan eh. Di ba? Grabe, no? Grabe. Sana makarma itong mga kupal na ito. No? Mga walang delikadesa, makakapalang mukha. Makapal pa ang mukha nyo sa... Ano yun? Ano ba yung pinakamatigas na bato? Sige nga. Ano yung pinakamatigas na bato? Ha? Di ba? Ano ba? Boulder? Anong klase ng bato? Mas kinapaluin mo ng maso, hindi mabibiyak ka agad-agad. Ano nga? Sige nga. Yung pinakamalaga. Yan ang assignment ninyo. The hardest minerals. Ha? Sige nga. Kayo ay mga rock enthusiasts, no? Sige nga. Ano yung pinakamatigas na bato? Ganun po ang mga pagmumuka nitong mga Dutertes at Dutertes minion. Ha? Okay, eto. May video po. Courtesy ni Idol, Senator. Congressman Erwin Tulfo sa kanilang show ni Sir ano yun? Si Aljo Bandido ba yun? Yun, basta ganun. Yung show nila na Punto Asintado sa radyo. Ha? May na-discovery po sila. Ito po yung sinasabi ko kanina na you cannot touch it or it might break. You cannot use it because it's just for a display. Diba? Parang ano lang yan, very fragile. Na pag mahingahan mo lang, ma-break na. Diba, Mix? Parang yung basong binigay ko sa'yo, binasag ng amo mo. Buisit. Mahal-mahal ng shipping nun. Ha? From US to Singapore, hindi mo iningatan, binasag mo, walang yaka. Wala ka ng baso, hindi na kita padalan. Bahala ka sa buhay mo. Binasag ng amo. Hindi man lang sinabing, oy, akin yan, gaga. Diba? Ito po. Ipapanood ko sa inyo itong video na ito, courtesy po ng Punto Asintado Reloaded ni Sir Erwin Tulfo at ni Sir Anjo. Yan, mahusay po itong dalawa. Mag-best friend tong dalawa na to. Sir Erwin, tumakbo ka ng presidente pag ayaw ni Gibo. Kailangan ikaw ang maging presidente o si Gibo. Kasi pag naging presidente si Tamil Mel, reverse. Lahat ng ginawa nyo sa Kongreso, reverse. Executive order lahat yan. Lahat ng ginawa nyo para sa West Philippine Sea at kasundaluhan, reverse. Wala. Sabi yun ng tatay niya. Siyempre, ibibigay ng tatay niya. Diba? O. Ito po, mga kababayan. Panorin nyo yung sinasabi kong isang artwork na hindi mo pwedeng gamitin, galawin, kasi napaka-fragile. Huminga ka lang. Matalsikan lang siguro ng laway. Bulentong na. Daig niya pa, si Mona Lisa. Ha? Yung mga artwork ni Leonardo DiCaprio. Tama ba yun? Leonardo Oh, mali! Artista yun eh. Leonardo da Vinci. Oh, di ba? Oh, ito po. O, si Picasso. Oh.
Okay? Tama ba yung Picasso? No? Ito po. Panorin natin. Tulay na ginawa noong 2018 lang by Aljo, dyan sa Isabela, pinondohan ng over 600 million Gano? ng Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels motor. Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o kalahating kilometro. Ang ganda Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Pero Pero, hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. so tao lang pwede dumaan dyan. Tao or motorsiklo. Tricycle nga, hindi pwede dahil 3 wheels eh. 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yan? Dahil Budget? 600 plus million. Sus, porbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 ng mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabuboost yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda eh. Ganda, ganda. Oh. Ang problema, umuuga raw ang tulay. Oy, baka kahoy ang ano niya, pundasyon. Yun, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal simento yan eh. Ano klaseng bakal yan? Ba't umuuga-uga? Pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya mayroon daw tagabantay, 4 wheels, sorry. Hindi Iikot pwede. kayo. Ano 2 ba wheels yan? lang at saka motorsiklo. sangiring. Mga 600 million. Ang tanong ng mga residente, Nako. substandard ba ito? Substandard talaga. Mabuti nilang may isang magaling na magiting na vlogger na sa construction siya. Mga binablog niya, construction. Sabi niya gano'n, mukhang ito ay substandard. Substandard. 600 million na buwis ng taong bayan, hindi na magamit. Yung boys sit. 2018 pala. So yan po, yung tinatawag kong artwork. Tulay po. Kung titignan ninyo, ang ganda ng design. Superb ang architectural design. Ang ganda. No? Parang ayaw mo nang galawin nga, sabi ko sa inyo, dahil ang ganda. Very, very modern ang artistry. Iginuhit, ipininta ng isang napakagaling na architect. Pero nung naitayo na, hindi na magamit. Bakit? Ang sabi, substandard. Bakit? Pag dinaanan ng more than 2 wheels, baka nga pati yung alam nyo yung pedicab na 3 lang ang gulong, hindi pwedeng dumaan. Bakit? Kasi para kang nasa duyan. Baka nga pati langgam, yung angkan ng langgam na marami sila, hindi pwedeng dumaan. Kasi bakit? Baka gumiba. Biruin nyo, natapos nila, no? Kung sino po yung mga engineers dyan na ang gagaling ninyo, ha? Bakit hindi nyo nakita yan? Ano na digong? Gumawa kayo ng tulay para ka ring si Panot. Yun nga lang, ikaw may natapos na tulay. Si Panot hanggang pondo lang. Ha? Pero yung pondo lang tapos yung tulay na wala namang tubig. Gumawa ng tulay pero walang tubig, walang ilog. Para lang, ikaw mo nga ng tulay para sabihin may katpapano may tulay tayo. Kung yun ang kulang natin eh. Ano pong i-connecta natin? Basta gawa ka lang dyan. Wala tayong i-connecta para lang sabing may tulay tayo. Ito naman si Digong, nung panahon niya, 2018, di ba? Ang galing eh, di ba? Natapos. Okay, palakpakan. Ang galing talaga ni Digong. Ang daming nagawa. Palakpakan, palakpakan. Magkano presyo niyan? 600 million plus. Wow! Magkano nakuha niyo? Di ba nung sabi ni Pulong, meron daw 30%, 15%, o di ba? 600 million yon. On top of that, ha? Siguro, kasama na, hindi pa kasama dun yung mga persyentuhan, o di ba? Baka hindi lang 600 million yan. Ha? O baka naman 600 million, kinuha na ng mga porsyentuhan, kaya ang nangyari, sabi daw nung magaling na vlogger ng binablog ay construction, substandard.
yung materyales, pati yung pagkakalagay sa pondo. Baka yung, alam nyo, di ba, may tubig. Ha? Yung pundasyon, hindi matibay. So, what? Sino lang pwedeng dumaan? Mga 2 vehicles lang. Ay, 2 vehicles. Yung dalawahang gulong, bicycle. Saka, tao, kasi dalawa lang naman ang paa natin eh. Paano yung mga hayop? O di ba nga sabi ko sa inyo, langgam, ilan ang paa niya? Hindi pwede. Paano pag may darang elepante? Ay, hindi pwede. 4 yun eh. Bigat yun. Pirihin nyo, bitikleta. Bitikleta lang ang daraan. O, di ba? Bitikleta talaga. Ang galing mo, Digong! Ang galing, ang galing! Ang galing ng naging kontraktor niyan. Sino? Baka in-check. That's, ano yan eh. This project is brought to you by blah blah blah. O, ganito. Gawa ni Digong Duterte. 600 million. This is where your taxes are being spent. Now, you lost 600 million. Bakit? Kung hindi po talaga yan mariresolbahan, ang gagawin dyan, baka gibain na lang. Another waste of money and time, inconvenience. Dapat madadaanan na yan ng mga doon sa lalawigan. Useless. Kaya nga sabi ko sa inyo, artwork, it's so fragile, hindi mo pwedeng galawin. For your eyes only, no touchy-touchy, di ba, Ai-chan? No touch, ha? Oh, di ba? Bakit? Sabi ng boyfriend mo, hindi ka man lang ma-holding hands. Kasi nga, no touchy. I'm just like an artwork. Pang-display. Ang laking kagastusan. Ang laking corruption. Anong sabi ng dalawang angkor? Pusang gala na yan. O, di ba? Ang galing. Akala ko, ang galing talaga. Ang galing talaga ng Duterte administration. Kayo talaga, ayaw nyong bumilib eh. Ayaw nyong paniwalaan si Digong eh. O ngayon, paniniwalaan natin siya. Na yung palang administration niya is a joke. Kasi lahat ng sinasabi niya, joke lang yun. Di ba? Yung sabi niya, maglalayag ako sa West Philippine Sea, mag-jet ski ako doon. Joke lang. Mga, stupido kayong mga Pilipinong naniwala sa akin. O, mga stupido pala tayo. Naniwala tayo sa kanya. O, di ba? Kaya ngayon, wag na kayong maniniwala sa bawat salita na mamumutawi kay Digong. Yung sinasabi niyang master siya, hindi mo maniniwala eh. Joke lang yun. Di ba? Mumurahin niya ang Pangulo. Joke lang yun. O ngayon, na-joke ka dyan? Joke ba yan? Ha? Joke ba yung tulay? Ha? Sige nga. Joke lang na mispend kayo ng 600 million pesos plus. Tapos hindi pala madaanan ng 4-wheeled vehicles. Kundi bitikleta lang. Saka tao lang. Nakita nyo, wala nga dumadaan. Sabi nga ni Sir Erwin, nakita mo ba? Bay, may dumadaan? Walay, awan, ang gapo. Oh, sabi sa mga Pangasinesi, ang gapo. Walay, oh. Wala. Zero. Ni baka nga tao ayaw dumaan kasi bakit? Baka pagdaan niya gumaganon daw siya para siyang nasa swing. Umuhuuga. Puta. Sayang ang pera. Hoy, kontraktor, dapat questionin nyo yung kontraktor dyan. Bakit ganyan ang architectural design nila? Ha? Ni hindi man lang nagawa ng yan? Oh. Alam nyo mga kababayan, marami pa tayong madidiscover dyan. Maski na sa pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga palpak din. No, madidiscover din yan. Pero hindi pa lang ngayon. Yung kay Digong ngayon, naglalabasan na. Kasi sa kagaguhan niya, the joke administration. O, di ba? O, kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Ang galing, di ba? Ang galing ni Digong talaga. Walang korupsyon sa aking gobyerno. Really?
Kasi puro inchik ang nasa gobyerno mo. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.